Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Bagong pasabog ni Pebbles Talakera, tungkol sa pagkatao, o anong klaseng tao di umano si Attorney Baligod, inakray ng husto ni Pebbles. Pati na rin, ang tungkol sa 18 ex-Marines, ay may banat din si Pebbles. Panoorin natin ang video. Hello! Nagulat ako bumalik yung Pebbles Talakera 6 na. Diba? Pinagtulungan nilang tanggalin yun, tapos ba't biglang binalik? Gago din to si Meta, iba rin ng mga amats nito eh. O siya, kasi dun sa PT7 na, nagsabi ako, nagkwento ko yung buhay ni Baligod. Dahil nakwento ko na yata yan sa 5 na, gusto sa totoo lang, hilong-hilo ko sa kakatanggal nyo ng page ko. Nasira na yung yung consistency ng kwento. Gago lang ha. Ayan. Paano ba? Ganito. Wala tayong pakialam. 'Di ba? Ano yan eh. Karapatan yan ng mga DDS kung gusto nilang donate, magbigay ng pera sa sa 18 Marines. Karapatan nila 'yan. Hindi tayo pwedeng manghimasok diyan. Kasi syempre DDS sila, ipagtatanggol nila 'yun. Parang tayo din, kung sakaling may mangyayari kay BBM, sa mga kumakampi kay BBM, magtutulungan din tayo na tulungan yung taong inabuso ng mga DDS. Ganun lang yun. Wag natin yung gawing issue. Nila yan, choice nila yan. Ang akin lang is, kaya nila ginagawa yan. Kasi, pinaninindigan nila na, sa totoo lang ha, alam naman nilang mali. Alam nilang mali yan eh. Kumbaga parang, ibigay nyo na lang yan sa mga binaha. Diba? Ayaw niyong ibigay dun sa mga binaha. Ayaw niyo ngayon likom ng pera para sa mga binaha dahil gusto niyo masisi kay BBM yung pagbaha. Which is, hindi naman talaga. Hindi tataas ng ganyan ng baha agad-agad. Kung 2022 nagsimula si BBM maging presidente, tapos ngayon, 2026 in 4 years, ganyan agad kataas? Hindi. Hindi pwede yan. Hindi totoo yan. Dahil nung Ondoy pa lang, nung panahon, pati nung Yolanda pa lang, mataas na ang baha. At mas lalong tumaas nung time nung kay Digong kasi nga wala siyang ginawa tungkol dyan sa flood projects na yan. And take note ha, take note. Paano ba yung mga ganon? Hindi ako ng ganon eh. Walang posisyon si PBBM ng 2016 to 2022. Wala. Hindi siya sangkot sa DPWH. Hindi siya sangkot sa flood projects. Yan ang katotohanan. At eto naman kay Baligod. Ang katotohanan, ang first wife ni Baligod, chinarly ko siya nung nakita kong siya na yung magiging lawyer. Di ba? Inokre ko pa nga yung PR na yung si Mishi ko ba yan. Nung siya na yung lawyer, sabi ko, ay, may something dito. Kasi naging legal counsel din siya nung whistleblower ng yung kay Napoles. Tapos tinanggal siya kasi ninakaw niya yung laptop. Kinuha niya yung list ng mga nabigyan ng PDAF. Tapos mini-message niya isa-isa. Yung mga nasa list, sinasabi niya na nasa list ka, kaya kong burahin. Pero, magbabayad ka. Budol yan. Napaka-budol niyan. Masamang tao yung, yung apelido niyang nog-nog na yan. Ang una niyang asawa ay taga Antipolo. Sa Antipolo po yan nakatira. Napakabait ng asawa niyan sa kamayaman. Mayaman din ang asawa niyan, kaso namatay po sa breast cancer. Ngayon, nung linibing na, pinakremate niya. Nag-decide siya na i-cremate yung namatay niyang jowa. Para daw, kasama niya pa rin sa bahay. Siyempre, mahal niya. Charot-charot. Ganyan. That was 2013 ba yan? Parang mga ganun eh. Ngayon,
wala pang year, hindi pa umaabot ang 1 taon, nagjowa na siya. Nakilala niya yung jowa niya ngayon sa isang parang, ewan, party ba yan ng mga politicians or what? Basta nakilala niya yung jowa niya ngayon na taga Leyte, na naging girlfriend niya, nagkaroon sila ng relasyon. Alam niyo bang ginawa niya? Umalis siya doon sa bahay, dinala niya lahat, ang alam ko pati anak niya, may anak siya dinala niya lahat, iniwan niya lang yung abo nung dati niyang jowa. Iniwan niya doon. Tapos nung nalaman ng ex-in-laws, nung dumalaw doon sa bahay, wala na siya, wala na lahat ng gamit, ang naiwan lang, alam niyo kung ano, yung lagayan ng abo ng ex niyang, ng una niyang wife. Sino ba naman ang hindi magagalit? Galit na galit yung mga in-laws, tapos pati yung mga kapitbahay na close dun sa first wife niya. Kasi mabait yung first wife niya. Galit na galit sa kanya. Sobra, napaka-demonyo daw niyan. And then, marami nang dumating na info sa akin. Nung nandun na siya sa Leyte, ang nag-i-sponsor sa kanya kapag tumatakbo sila sa eleksyon ng mga congressman, governor, mayor, ganyan, ay si Kong Martin Romualdez. Baligod, makinig ka ha, king ina mo. Humihingi sila ng tulong. Ang nagbibigay ng tulong sa kanila sa eleksyon ay si Kong Martin. Pero anong ginawa mo? Nag-lawyer ka sa 18 Marines at yung maleta, ang inaano nyo, ang issue nyo, para i-connect kay Kong Martin na tumulong sa'yo at ninong mo sa kasal. Diba? Ninong mo sa kasal si Kong Martin at si former Vice President, dati nating Vice President na si Jejo Marbinay. Ninong mo sila. Ang laki ng naitulong sa inyo ni Kong Martin, tapos ginago mo. Ngayon na hawak mo ng 18 Marines, huwag kang etchosera, nakakilala mo sila, na meron kang AFP nakakilala na sundalo na nagsabi tungkol yan sa 18 Marines, tapos hinanap mo sila. Hindi mo sila hinanap. Nagpunta sila sa'yo. Kasi namamalengke sila that time kung kanino ang malaking offer. Pinost ko yung video na yan. Mula kay Gutesa, alam ko yan at kilala ko sila. Diyos, kuday! Dun sa mga DDS na nagsasabi, lalo na yung si Cathy Binag na parang sinasabing kakilala niya yung 18 Marines. Sige nga, mag-live ka. Magtalakan tayo kung gaano mo kakilala yung 18 Marines na yan. Mga security lang sila. Oo, Marine sila, pero mga security lang sila ni Kong Saldi. Huwag niyong pinupuring bayani-bayani. Diyos ko, karamihan nga dyan mga natanggal sa Marines dahil may mga ginawa. Yung 18 Marines na yan ay pinondohan. Pinondohan yan nila Marcoleta. Ang nagsimula pa nga kay Gutesa si Defensor. Eme kunyari lumapit sa kanya. Plano nila yan. Una si Gutesa kaso na booking dahil nga syunga-syunga, meron ng script, hindi niya pa rin kabisado. Tapos ang bagman ng INC pa siya, ang bagman ni Saldico, si John Paul Estrada, INC din, na dating Katoliko na sakristan sa Manawag. Diba? INC rin yan, na tumakas na rin. Diba? Lahat yan ay scripted, kasama yan sa Distab. Ngayon, kung gusto niyo siyang tulungan, wala naman kaming pakialam doon. E di tulungan niyo yung mga Marines, pero huwag niyong dinudot-dot or pinagsisigawan sa mundo na mga bayani sila, na mga brave sila. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kung talagang mga bayani sila, mamuhay sila ng maayos, tulungan nila ang gobyerno. Huwag nilang sirain. Diba? Palibasa mga mukha rin sila talaga silang pera, pero hindi mo sila masisisi kasi linoko rin sila nung pinaka-head ng security ng Saldi, na binigyan talaga sila ng pera, kaso nga lang binulsa. Ako doon lang tayo sa totoo. Hindi ako naniniwala sa 18 Marines, kaya si Boying na kinuha niyang witness for MR, yung 18 Marines, Diyos ko naman, Boying. Nag-aral ka naman yata, siguro. At eto, abangan nyo ha,
Dahil nga yung 18 Marines na yan, nabawasan na, may lalabas 15. Hindi naman siya Marines. Iba. Para maging witness na naman at ituro na naman si MR. 15. Abangan nyo yan. Bukelya ko sila. Churut sa bel. Alam mo naman talaga, ng bayani, Diyos ko. Mga ano din, mga dugyot. Ewan, bahala kayo.